Kamusta mga Kapinams TV? Sa unang tingin, maaaring isipin natin na ang kalinisan ng isang bansa ay simpleng resulta lang ng pagiging mayaman. Kapag maraming pondo, may pambili ng street cleaners, garbage trucks at modernong pasilidad. Pero habang mas malalim nating sinusuri ang datos at mga bansang nangunguna sa global rankings, malinaw na hindi pera ang pangunahing dahilan ng kalinisan, kundi disiplina, kultura at mahigpit na pagpapatupad ng batas. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 10 pinakamalinis na bansa sa buong mundo base sa mga lehitimong mga pag-aaral. Susuriin natin kung paano nila pinananatiling malinis ang kanilang kapaligiran, anong mga batas ang ipinatutupad, gaano kadisiplinado ang kanilang mamamayan, at kung paano direkta nakakaapekto ang kalinisan sa kalidad ng pamumuhay nila. Mula sa top 10 hanggang sa pinakamalinis na bansa sa buong mundo, aalamin natin kung ano ang mga aral na pwede nating makuha at kung posible bang mangyari rin ito sa ibang bansa, lalo na sa Pilipinas. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Number 10. Luxembourg. Kapag pinag-usapan ang maliliit pero sobrang disiplinadong bansa, palaging kasama sa listahan ang Luxembourg. Isa itong maliit na bansa sa Europa pero pagdating sa kalinisan, kaayusan at environmental policy, pang top tier ang performance nito. Kung usapan ng disiplina at sistema ng kalinisan, sa Luxembourg, hindi optional ang pagiging malinis. Ito ay bahagi ng kultura. May malinaw na waste segregation system ang bansa. Hiwalay ang papel, plastic, bio-waste at residual waste. Kapag mali ang pagtatapon mo, may katapat itong multa na maaaring umabot sa daang-daang euro. Hindi ka rin basta-basta pwedeng magtapon ng basura sa pampublikong lugar. May regular na street inspection at ang local governments ay may sariling environmental officers. Ilan sa mga batas na pinapatupad dito ay mahigpit na anti-littering laws, mandatory recycling policies, limitasyon sa industrial pollution at environmental tax sa mga negosyong mataas ang carbon emissions. Marahil ay nagtataka ka kung mayaman ba ang Luxembourg. Oo ang kasagutan dito. Isa ito sa pinakamayamang bansa sa mundo batay sa GDP per capita. Ngunit mahalagang tandaan, hindi lang dahil mayaman sila kaya sila malinis. Mas malinis sila dahil marunong silang magpatupad ng batas at disiplinado ang mamamayan. Kaya naman ang epekto nito sa kanilang pamumuhay ay mayroon silang malinis na hangin, mababa ang kaso ng respiratory diseases, mataas ang life expectancy, at mataas ang kalidad ng public services. Ang kalinisan sa Luxembourg ay investment sa kalusugan at kaayusan ng lipunan. Number 9. United Kingdom. Bagamat kilala ang United Kingdom bilang industrial at urbanisado, isa ito sa mga bansang malaki ang inunlad pagdating sa environmental cleanliness. Kung usapan ay disiplina at urban cleanliness, sa UK, malinaw ang sistema ng waste collection. May schedule ang bawat uri ng basura, recyclables, general waste at garden waste. Ang hindi pagsunod dito ay may kaakibat na penalty. Ilan sa mga environmental laws nila ay Clean Air Act, Plastic Bag Levy, emission control sa sasakyan, environmental permitting sa mga negosyo. Alam naman natin na mayaman na bansa ang UK, isa ito sa mga major economies ng mundo. Ngunit tulad ng Luxembourg, policy-driven ang kalikasan nila, hindi lang dahil may pera, kundi dahil may pananagutan ang bawat sektor. Ilang epekto ng kalinisan sa estado ng pamumuhay nila ay bumaba ang air pollution kumpara noong 1970s, mas maayos ang urban planning, mas ligtas ang drinking water, at mas mataas ang environmental awareness ng mamamayan. Pinapakita ng UK na kahit malaking bansa, posibleng maging malinis kung may maayos na pamamahala. Number 8. Austria. Ang Austria ay kilala hindi lang sa musika at kasaysayan, kundi sa sobrang linis ng mga lungsod, lalo na ang Vienna, na madalas tawaging isa sa most livable cities in the world. Kung usapan ay disiplina at environmental culture, dito maaga palang tinuturuan na ang mga bata tungkol sa waste segregation. Hindi ka pwedeng basta magtapon ng basura. May malinaw na gabay kung saan dapat mapunta ang bawat uri ng kalat.
Ilan sa mga batas pangkalinisan nila dito ay mahigpit na recycling quotas, environmental education laws, renewable energy incentives, at protection ng natural landscapes. Marahil ay napapaisip ka kung mayaman ba ang bansang Austria. Oo ang kasagutan dito, may matatag silang ekonomiya. Pero higit sa yaman, malakas ang environmental consciousness ng mga mamamayan. Kaya naman dahil sa kalinisan ng bansa nila, mayroon silang malinis na ilog at bundok, mataas ang turismo, mataas ang kalidad ng hangin, at mas mababang stress at mas maayos na kalusugan. Sa Austria, ang kalinisan ay bahagi ng identity ng bansa. Number 7, Finland. Kung may bansang tahimik pero consistent pagdating sa kalinisan, iyon ay ang Finland. Kung ang usapan ay disiplina at environmental respect, mahigit 70% ng lupa ng Finland ay kagubatan at may mahigpit na batas para protektahan ito. Ang pagtatapon ng basura sa kalikasan ay itinuturing na seryosong paglabag. Naririto ang ilan sa mga polisiya ng Finland: zero landfill goals, circular economy laws, mahigpit na water protection at sustainable forestry management. Siguro ay napapatanong ka kung mayaman ba ang bansang Finland. Oo ang kasagutan dyan, ngunit higit sa yaman, mataas ang tiwala ng mamamayan sa gobyerno, kaya mas madali ang pagpapatupad ng batas. Dahil sa kalinisan ng kanilang bansa, narito ang ilan sa mga epekto nito sa kanilang pamumuhay. Isa sa pinakamataas na happiness index, may malinis na inuming tubig, may tahimik at maayos na komunidad, at mababa ang pollution-related diseases. Sa Finland, ang kalinisan ay hindi pinipilit, bagkus ito'y natural na sinusunod. Number 6, Germany. Isa sa pinakaorganisadong bansa sa mundo, ang Germany ay kilala sa pinaka-advanced na recycling system sa Europa. Kung usapan ay disiplina at sistema, may FAND system ang Germany, isang deposit refund scheme kung saan binabayaran ang bote at ibinabalik ito para ma-recycle. Ang resulta nito, halos walang basurang bote sa kalsada. Ilan sa mga batas sa Germany ay mandatory waste separation, renewable energy transition, mahigpit na industrial emission standards, at extended producer responsibility. Mayaman ba ang bansang Germany? Ang sagot dyan ay oo, isa sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Pero malinaw na ang disiplina at sistema ang susi, hindi lang pera. Ilan sa mga epekto ng kalinisan sa kanilang pamumuhay ay mayroon silang mas maayos na lungsod, mataas na environmental innovation, mas ligtas na pagkain at tubig, at mas matatag na ekonomiya. Ang Germany ay patunay na ang kalinisan ay pwedeng gawing sistema, hindi lang ugali. Number 5, Netherlands. Ang Netherlands ay patunay na kahit sobrang urbanisado at siksik ang populasyon, pwedeng manatiling malinis ang isang bansa kung tama ang sistema at disiplina ng mamamayan. Kung usapan ay disiplina at urban cleanliness, isa sa pinakamalaking dahilan ng kalinisan ng Netherlands ay ang bike culture. Mas pinipili ng mga tao ang pagsakay sa bisikleta kaysa sa sasakyan. Kaya naman mababa ang air pollution, kontrolado ang carbon emissions, at mas kaunti ang traffic congestion. Ang mga lungsod tulad ng Amsterdam ay may mahigpit na patakaran sa basura, lalo na sa mga kanal. Ang pagtatapon ng kahit maliit na basura sa tubig ay may mabigat na multa. Ilan sa mga batas at polisiya ng Netherlands ay circular economy policy. Ang target nito ay halos zero waste, plastic reduction laws, mahigpit na water management regulations, at environmental taxes sa high polluting industries. Siguro ay napapaisip kayo kung mayaman ba ang Netherlands. Oo ang sagot dito. Isa itong high-income country na may matatag na ekonomiya. Ngunit malinaw na ang yaman ay ginamit para sa sustainable solutions, hindi para baliwalain ng kalikasan. Kaya naman ang epekto nito sa kanilang pamumuhay ay ang mga sumusunod: mas malusog na mamamayan, mas maayos na lungsod, mas mababang healthcare costs, at mataas ang life satisfaction. Sa Netherlands, ang kalinisan ay resulta ng matalinong urban planning. Number 4, France. Kilala ang France sa kultura,
sining at turismo. Ngunit hindi alam ng marami na isa rin ito sa pinakamalinis na bansa pagdating sa environmental governance. Kung usapan ay disiplina at pampublikong kaayusan, may malinaw na patakaran ng France pagdating sa waste disposal, lalo na sa mga lungsod. Ang maling pagtatapon ng basura ay may agarang multa at mahigpit ang pagbabantay sa mga tourist areas. Kung environmental laws naman ang pag-uusapan, ban sa France ang single-use plastics. May mahigpit na air quality regulations, proteksyon sa tubig at agrikultura, at extended producer responsibility laws. Mayaman ba ang bansang France? Oo ang kasagutan dyan. Isa ito sa pinakamalalaking ekonomiya sa Europa. Ngunit malinaw na ang kalinisan ay bahagi ng national policy, hindi lang side effect ng kaunlaran. Ang ilan sa mga epekto ng kalinisan sa kanilang pamumuhay ay ang mga sumusunod. Mas ligtas ang pagkain at tubig, mas maayos ang public health system, mas matatag ang tourism industry, at mas mataas ang kalidad ng buhay. Pinapakita ng France na ang kalinisan ay mahalaga, hindi lang sa kalusugan kundi sa imahe ng bansa. Number 3, Denmark. Pagdating sa environmental responsibility, hindi pwedeng hindi banggitin ang Denmark. Kung usapan ay disiplina at environmental mindset, sa Denmark, ang kalinisan ay hindi lang trabaho ng gobyerno, pananagutan ito ng bawat mamamayan. Sa Denmark, normal lang ang paghihiwalay ng basura, paglalakad o pagbibisikleta at paggamit ng renewable energy. Ilan sa mga batas sa Denmark ay ang mga sumusunod: aggressive carbon reduction targets, wind energy dominance, waste-to-energy systems, at green urban design policies. Siguro'y napapaisip ka kung mayaman ba ang bansang Denmark. Ang sagot sa tanong na yan ay oo, isa itong high-income country. Ngunit mas mahalaga, mataas ang tiwala ng mamamayan sa sistema, kaya epektibo ang pagpapatupad ng batas. Narito ang ilan sa mga epekto ng kalinisan sa kanilang pamumuhay. Sila ay isa sa pinakamataas sa happiness index, may malinis na hangin, tahimik at ligtas na mga lungsod, at mas mahabang life expectancy. Sa Denmark, ang kalinisan ay direktang konektado sa kaligayahan ng tao. Number 2, Sweden. Ang Sweden ay isa sa mga bansang halos wala ng tinatapon na basura. Kung usapan ay disiplina at advanced systems, mahigit 99% ng basura sa Sweden ay nare-recycle o nagagamit muli. Ang natitirang basura ay ginagawang enerhiya. Ang ilan sa kanilang mga environmental policies ay ang mga sumusunod: zero landfill strategy, carbon neutrality goals, sustainable transport systems, at environmental education mula bata pa. Siguro'y napapaisip ka kung mayaman ba ang bansang Sweden. Oo ang sagot sa tanong na yan. Ngunit tulad ng ibang Nordic countries, ginagamit ang yaman para sa pangmatagalang solusyon, hindi pansamantalang ginhawa. Naririto ang ilan sa mga epekto ng kalinisan sa kanilang pamumuhay: malinis na komunidad, mababa ang pollution-related illnesses, mas maayos na work-life balance, at mas mataas ang social trust. Sa Sweden, ang kalinisan ay investment sa susunod na henerasyon. Number 1, Switzerland. At sa unang pwesto, ang bansang palaging nangunguna pagdating sa kalinisan, kaayusan, at environmental performance, ang Switzerland. Kung usapan ay disiplina at kulturang malinis, sa Switzerland, ang pagiging malinis ay hindi utos. Ito ay kultura. Mula sa maliliit na baryo hanggang sa malalaking lungsod, walang kalat sa kalsada, mahigpit ang waste segregation, at protektado ang bundok, ilog at hangin. Naririto ang ilan sa mga pinakamahigpit na batas kalikasan ng Switzerland: strict waste disposal laws, environmental fines na talagang masakit sa bulsa, proteksyon sa biodiversity, at limitadong industrial pollution. Siguro'y napapaisip ka kung mayaman ba ang bansang Switzerland. Oo ang sagot dyan. Isa ito sa pinakamayayamang bansa sa mundo. Ngunit malinaw, ang yaman nila ay bunga ng disiplina. At ang disiplina ay nanatili dahil sa maayos na sistema. Naririto ang ilan sa mga epekto ng kalinisan sa kanilang estado ng pamumuhay. Mayroon silang pinakamataas na life expectancy,
may napakababang pollution, may malinis na inuming tubig, at may mataas na kalidad ng buhay. Ang Switzerland ang patunay na kapag pinili ng isang bansa ang kalinisan, sumusunod ang kaunlaran. At iyon nga mga Kapinoms TV, ang 10 pinakamalinis na bansa sa buong mundo. Matapos nating makita ang mga bansang nangunguna sa kalinisan, isang bagay ang malinaw. Ang malinis na bansa ay hindi nabubuo sa isang utos lang ng gobyerno, kundi sa araw-araw na disiplina ng mga mamamayan nito. Mayayaman man o hindi, ang tunay na susi ay malinaw na batas, maayos na sistema, at kulturang inuuna ang kapakanan ng nakararami kaysa pansariling kaginhawaan. Ipinapakita ng mga bansang ito na kapag malinis ang kapaligiran, mas malusog ang mga tao, mas maayos ang ekonomiya, mas mababa ang gastusin sa kalusugan, at mas mataas ang kalidad ng pamumuhay. Sa madaling salita, ang kalinisan ay hindi luho. Ito ay pundasyon ng kaunlaran. Ngayon, kami naman na magtatanong sa inyo. Sa tingin mo, alin sa mga sistemang nakita natin ang pinakaposibleng ipatupad sa Pilipinas? Disiplina ba ng mamamayan o mahigpit na pagpapatupad ng batas ang mas kulang sa atin? At ikaw mismo, ano ang simpleng gawain na pwede mong simulan para makatulong sa kalinisan ng sarili mong komunidad? I-comment mo lang sa baba ang inyong sagot para mapag-usapan natin yan. Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng content, huwag kalimutan mag-like, i-share ang video, mag-comment at mag-subscribe sa ating channel. Dahil sa susunod, tatalakayin naman natin ang iba pang mga bansa at kwento na may aral para sa ating lahat. Mga Kapinoms TV, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito ang Pinoms TV.